Awang-awa po ako doon sa ating mga kababayang hindi nakapasok. Nagkita-kita po kami dyan sa kanya, nagpicturan kami. Hindi nakapasok. Sabi po nila, hindi valida na hindi sila nakapasok. Ang importante, marami sa inyo ang nakapasok ngayon dito. Siguro naman kahit papano, meron din tumangkilik sa inyo sa mga obra kong mga pelikula. Nakakataba po ng puso. Alam niyo po ba na hindi na po kayo mabubura sa aklat ng aking buhay bilang artista? Kayo po ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang pagbutihan ang aking trabaho. Kayo po ang gumawa sa aking superstar. Kayo po ang gumawa sa aking box office king. Pinagbutihan ko po. Kayo po ang nagpanalo sa akin ng 27 beses na best actor. Yan po, hindi ko na makakalimutan. At ngayon dito sa Hobson, pagkakaroon ko na to, maraming salamat po sa inyong lahat. I love you all. Ngayon po, ako'y nagbubukas ng aking pangalawang aklat ng buhay. Pero hindi po bilang artista. Aklat ng buhay ko po, bawal daw pong makampanya. Aklat ng buhay ko po na ang titulo, My Last Hurrah. Ako po, ang panganay sa aming lahat. I am 71 years old. I am 71 and turning 72 this August. Noon po, pinangkilig niyo ang aking mga obra. Ngayon po, ako'y umaabot muli sa inyo, hindi bilang artista. Kung hindi, kayo po ang nagsabi na hindi ako. Una po sa aking advokasya, gusto ko po ipagpatuloy ang naiwanang laban ng pinakamagaling na presidente ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Labanan ng korupsyon, kriminalidad at nagsalot na drogang iyan. Nais ko pong manumbalik ang tiwala ng mga Pilipino na makakauwi ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Kailangan po labanan dyan. Kung narinig ko siguro kanina, si Atty. Torion, yan din po isa sa advokasya.
tinola. ng ating butihing pastor, Apollo Tibuloy. Ha? Pangalawa, trabaho po para sa mga Pilipino. Tama na po yung pagbibili ang ating dangan. Tama na po yun. Ang kailangan po bigyan pansin, magkatrabaho ang mga Pilipino. Lahat nga ho ngayon nagtataasan. Ang sabi, gagawing 20 pesos ang isang kilong bigas. Nangyari po yan! Washington. Ang sabi, bababa ang presyo ng mga ulam. Ang isda po, ang isang kilo, 480. Sa YouTube Kung yan. 500 lang ang pera ng isang ina, pupunta sa palengke, 3 ang anak niya. Ang gagawin niya, tingi-tingi na lang ang bibili ko para lang may makain ng aking mga anak. Ha? At sisiguraduhin niya may matira doon para maibigay ng pambaon ng kanyang maliliit na anak. Ano yung one Pinoy mo? Papayag pa naman tayo na ganito na lang ang Pilipinas. One lang lang. Ah, one. Hindi po talaga dapat mangyari yan. Dapat mapangalagaan ang ating agrikultura, teknolohiya, at infrastruktura para po trabaho sa mga Pilipino. Dapat po ang mga mag-asawa may trabaho pareho para hindi na naalala sa mga anak nila. Kumikita? Oh, Pangatlo, edukasyon. Bihira lang eh. bakit? Sabi po natin palagi na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Totoo naman po yan. Focus, may trabaho ko eh. Pero paano na po, kung napapabayaan Okay, ang trabaho mga din. pangangailangan nila sa kanilang eskwela, sa kanilang edukasyon, ang mamahal po ng libro, ang mamahal ng notebooks, ng iba pang mga kagamitan sa private schools, lalo na po ang matrikula. Oh, nakat ko na Sa lang. pagpublikong paaralan naman po, Ay, ganun eh, no? marami po tayong guro. Naka-live ka ba ngayon? Oo. Pero paano naman po, Hindi, kumukuha ko ng video. kung kulang sila sa class May senador, buildings, diba? kung kulang sila sa Lahat ng classrooms, sa isang silid-aralan, 80 hanggang 90 estudyante nagsisiksikan. At kung napapagod na po yung iba, napapaupo na lang sa sakit. Kasi ang live kasi ano eh. At simulan po nakatayo maghapon. Ang pang-umaga, alas 6 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang panghapon, alauna hanggang alas 6 ng gabi. Paano na? Halos isang araw na. Paano sila matututo? Yun lang, isang ano lang yun, kung sanggan sa lang yung Tinatanong mo. ko kayo, Yun lang yung paano po sila matututo? hindi katulad nung mag-upload ka, Kailangan po, automatic yung manonood ka mabigyan ng tuloy-tuloy. pundong matibay. Pagkat nakikita yung video mo, Ang para sa edukasyon ng kabataan. Matagdagan ang kanilang school buildings. Matagdagan ang kanilang silid-aralan para hindi sila nagsisiksikan. Kaya ako mag-comment. At sa private schools po, dapat pababain lahat ng presyo ng kanilang pangangailangan din mga libro at notebook, lalo na ang matrikula. Sa inyo po, hindi na ako pagkakabain, pero dapat po ang OEC nyo, dapat mas mabilis ang proseso, hindi pinahihina ang pangalan. Legalities po, sa legal po, na aspeto, dapat po talaga mas pagtibayin pa ang pagkatanggol sa inyo. Lalo na po ito sa mga gusto na makauwi dahil ilang mga puso na mga amo. Hindi na dapat yan. ay na mga Pero ng pangit. tandaan nyo, nakita nyo naman Oh, lahat. ang aming grupo Mamaya ng pa to eh. Suga. Alas 9. Tignan nyo yung aming Doon sa ano nila. isa sa pinakamatibay sa amin. Hanggang alas 5 tayo. Nakita niyo naman po, pinagsagaan ang sambayanang Pilipinong Mr. Malasakit! At ang tanging bisyo ng ating kaibigan na yung Gusto mo? Ano kasi, mga man,
yan. Sa kanya ko nga po nakita lahat siya. Nakita ko po ang realidad. 6 na taon na po kami nagsasama sa pag-ikot para lang po makapagbigay ng tulong. May eleksyon na wala. Makikita niyo ang taong ito. Bakit ko alam? Kasama niya po ako. Dahil sa sulong kayo ng Pilipinas, kahit sa kadulong-dulungan ng Pilipinas, tandaan ninyo. Si Bongo, makikita niyo. Kung makikita niyo si Bongo, sinisiguro ko sa inyo, makikita niyo rin ako. Ba yan? Meron lang kami isa pang kasama Hindi ba yan? na matatag din po sa Senado. Ipagano sa bato, hindi kayo iiwanan ng shining head armor natin na. Sino siya? Sino siya? At siyempre, yung pinakamalata sa akin, kanina tinantahan kayo. Comment ako sa live mo. Tatlo pa yung kinanta niya. Ramdam niyo ba ang pagmamahal sa inyo ni Atty. Jimmy Bongo? Nagsimula ka rin ng pandemic. Naramdaman niyo ba ang kanta niya para sa lahat ng mga mayang Pilipino? Actually, nagsimula ka rin ng Pagmamahal pandemic. sa ating Pangulong Duterte Maganda mag-vlog. at pagmamahal sa inyong lahat. Buti na, pinalastos tayo mo. Atty. Jimmy nga. Bongo, Magto-26. kasunod po Pero hindi naman ano yun. yung representante ng Western Visayas, Ano lang yun eh, parang vanity. si Atty. J.B. Hidlo. Importante, maraming views. Natinig din naman si Atty. Yvette ang kontakto kanina. Tama po ba ako? Gusto ko lang naman maalala niyo kami lahat. Kasi baka pag nahiwalay na tayo mamaya. Ma'am Lorraine, hello ma'am. Mabuhay ka. Ma'am Astra, mabuhay ka. Baka kakalimutan niyo na kami. Ma'am Gemma, I love you. Gemma Soto, I love you. Yan laki na rin.